Hello, pagbigyan muna natin itong hinaing ng isang OFW. At tinutulungan ko lang ito, yung pinost pa ito ng isa pa. So, sa nag-umpisa ng post nito, pagpaumanhin mo, gagamitin ko lang ito para naman malaman ng ating kinaukulan na mag-action sila ng maayos. Kasi napakabastos po ang nangyari na ginawa ng Immigration Bureau dito para sa pangyayaring ito. Dapat sana po ay hindi nila in-offload. Kasi ang nangyayari dito, kompleto po yung papel niya tapos in-offload. Ang alam ko kasi may primary inspection sa tinatawag na immigration at may secondary inspection. Yung mga primary inspections, yun yung mga humaharap sa pumipila kayo. Yan ang nakaharap sa inyo, nakakuan sa booth. Paglampas niyo doon, mayroon pang ibang mga tinatawag na intelligence, member ng intelligence ng immigration. At siyempre, ang objective lamang nila ay hindi magiging biktima ang Pilipino sa mga trafficking. So kaya, pero ang problema ko lang, masyadong sabihin na natin masyadong silusa yung mga immigration agents natin na wala na rin sa lugar ang kanilang kuminsan mga pagtatanong. Ang objective lamang nila po, ang pakila ay madiscover kung talaga yung Pilipino na aalis ay mabibiktima lamang ng trafficking. So yan po, at ibigay natin dito yung experience ng isang OFW na galit dahil yung kanyang kapatid ay hinarangan papunta ata ng Japan kasi yung nagagalit na OFW, yung kanyang kapatid ay hinarangan sa NAIA. Tapos, ang nagagalit na OFW, kasama niyang kanyang husband na Japanese na nagagalit sila at kasuhan nila yung immigration officer na kaharap na pumigil pala na nagbabawal na makasakay ng eroplano ang kanyang kapatid. So, pakinggan po natin. Problema nyo. Viral ngayon sa social media Ulit. Immigration dyan sa Pilipinas, hindi kayo nag-iisip? Kumpleto ng papeles, hinold nyo? Anong problema nyo? Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan galit na galit ang isang Pinay dahil sa demonoy pag-hold ng taga-immigration ng Pilipinas sa kanyang kapatid at pamangkin na naging dahilan kung bakit naiwan ng eroplano ang mga pasahero. Napakaaga umano dumating sa NAIA Airport para sa pagproseso ng dokumento sa immigration upang maiwasan maiwan ng eroplano. Pero i-hold lang pala ng taga-immigration kahit natataka na umano ang visa. Kaya't galit na galit ngayon ng isang Pinay sa immigration ng Pilipinas. Putragis talaga. Nakakagigil kasi visa tinatakan na, hinold pa ng isang oras, alam nila na flight na. You doing this every other people? You are scamming the service, you know? I'm gonna sue you by the lawyer. Ang matiwasay sana na transaksyon sa immigration ay nauwi sa hindi inaasahang konsumisyon na nagdulot ng pighati sa planado sanang masayang pagkikita ng magkapatid. Ayon kasi dito kay Kabayan, ginawa umano niya ang lahat ng preparasyon para maging madali sana ang pagdaan sa immigration. Pero sa kasamaan palad ay pinapahirapan pa di umano ang kanyang mga kaanak. Sa kabila ng kumpleto na raw sana ang mga ito ng mga papeles, ay pinagtatanong pa umano ito ng kung ano-ano na ayon pa sa post ni Kabayan, tila nakaplano na umano ang pag-upload sa kanyang kaanak dahil sa may nakasulat na umano sa ticket na offload. Yung pamangkin ko tsaka yung ate ko, 25 days vacation dito sa Japan. Lahat ng dokumento na pinasa sa immigration dyan sa Philippines, kumpleto at approved. May visa sila for 30 days. 25 nga lang ang ipastay ko sa kanila para hindi sila magiri-giri. At mayroon akong guarantor letter na bitbit nila dyan sa airport that I shoulder everything ng mga expenses, lahat-lahat. Bakit hinold? May visa tinatakan na, hinold pa ng isang oras. Alam nila na flight na. Giit pa ni Kabayan, gusto sana di umano itong tawagan ng kaanak upang maisama sana siya sa mismong pag-interview ng mga taga-immigration sapagkat siya naman daw umano ang garantor pero di umano pumayag ang mga tauhan ng immigration. Pinagbabawal siya mag-cellphone, pinagalitan pa daw yung pamangkin ko dahil bakit daw nag-picture. I want to get their names kasi nga, bakit nila hinold ng one hour tapos nabiyaan sila nabiyaan sila sa airplane. Ngayon, ang airplane naman, pinababayad sila ng 14K para ma-rebook dahil fix nga yung nila flight. Ngayon, sino mag-shoulder niyan? Sinong nanggipit sa kanila?
Kaya't galit na galit itong ating kababayan dahil nasayang lamang daw ang pamasahe. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit mga kababayan? Na trauma na nga ang kanyang mga kaanak. Ang ticket na nagkakalaga umano ng 14,000 pesos ay nasayang lamang daw dahil sa kagagawan umano ng immigration. Kaya't bumili umano siya ng panibagong ticket na umabot ng 26,000 pesos na dapat daw sana ay sagot ng immigration. Sapagkat ayon dito sa ating kabayan, ang immigration naman daw ang dahilan kung bakit naiwan ng eroplano ang kanyang mga kaanak. Kaya't nanawagan ito ng tulong sa publiko na ipakalat ang kanyang video para mapaabot umano sa kinauukulan kina Vice Presidente Inday Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo upang mabigyan umano sila ng hustisya. Dapat ang immigration, mayroon silang responsibility, anak, because kompleto yan. O sino magbabayad ng 14K niyan? Parang ang sakit naman kung ako magbayad. Kaya kong bayaran yan, pero hindi kaya ng budhi ko magbayad na. Ang problema, ang gumawa ng problema, ang immigration. Ang gumawa ng problema, ang immigration. Hindi kayo nag-iisip? 14K? Hinold nyo, kompleto ng papeles. Anong problema nyo? Putragis talaga. Nakakagigil. Alam mo ko minsan kasi sa experience ko lang, marami din kasi sa immigration agents na gusto pumera. Pinapahirapan nila yung mga Pilipino kapag nakita nila na medyo may pera to. Pahirapan nila para maglabas ng pera at para kapalit ng perang ibibigay ay hayaan makalipad. Ganon po ang katotohanan. So ang kultura ng corruption sa Pilipino ay parang endemic na. Parang nandiyan na. Sa pulis po, may nangyayari din ganon na ang pakay lamang ay hulihin kunwari, hulidap naman ang pakay. So mangingidnap sila kuminsan, manghuli pero kidnapping yon. Ang pakay ay kunwari gagawa ng kaso at pagkatapos para magbibigay yung tao ng pera. So sa susunod, ipakita ko sa inyo, may naging biktima yung mga tauhan ni Nicolas Torre na may hinuli pero pakiwari ko ay gusto lang kumita. Gusto lang mang-extort. Ito naman, ang nangyari dito ay siyempre yung kapatid niya siguro ay garboso kung titingnan at may pera kaya tingin ko ay gano'n ang ginawa, gusto pagkakitaan. Kasi excited na kami magkita. Ang tagal na namin hindi nagkita. Tapos i-hold nyo lang. Alam nyo, ang oras ng flight, pinakawalan nyo, tinatakan nyo. Wala na aeroplano. Nga to guys, pakishare nyo nga guys dahil hindi ko na alam kung anong mga sistema dyan sa Pilipinas. Kompleto ng papeles, may visa, tinatakan na, hinold pa na isang oras. Alam nila na flight na. 3 hours yan sila before flight kasi nga para nga ma-ready yung mga ganyan-ganyan. Bakit hinold? Tapos tinatakan nila, okay na. Paglabas doon sa wala na. Umalis na yung eroplano. Kompleto, may travel na sila, lahat-lahat. Kompleto sila ng papeles. Bakit hinold? Nga to guys, pakishare nyo nga guys dahil hindi ko na alam kung anong mga sistema dyan sa Pilipinas. Sa galit ni kabayan, ipinost nito ang pangalan ng immigration staff na di umano'y nagpapahirap sa kanyang mga kaanak. May patama ito, ani sa kanya, Ninoy Aquino International Airport Immigration Staff na sa pangalang Miss Lee. Tigilan na natin ang pagpapahirap ng buhay ng tao. Pinapahirapan mo ang buhay ng pamilya ko at totoo ang karma. Ito ay magbabalik sa iyo ng 10 beses. Baggage already checked in, everything's done. But you guys stop us for the 1 hour. They missed the flight. And they charge us, yeah? You are scamming the service, you know? I'm gonna sue you by the lawyer. Yan ang When you charge us like that. You're doing this every other people? Hindi rin nakatiis ang kanyang asawang Hapon sa sinapit ng pamilya ng kanyang asawa sa immigration ng Pilipinas. Kaya't makikita natin sa video, galit na galit ito habang kausap ang tauhan ng Ninoy Aquino International Airport at basta na lamang daw itong binabaan ng telepono na walang pasabi. Nagkamali umano sila ng in-scam dahil kakasuhan umano sila ng Hapon sa ginawa nilang pagpapahirap dito sa ating mga Dapat kakasuhan yung naman ay alam mo naman wala sa katwiran yung pag-offload ninyo. Kinikilala ko naman ang inyo pong trabaho. At by the way pala, nung ako'y abogado pa, may pinanalo akong kaso dyan sa immigration na isang immigration agent na kinasuhan nila na kunwari nanghingi daw ng pera. So at least panalo ko na, hindi ko na bigay ang pangalan. At least na naibalik sa immigration. Siyempre sa asar na lang siguro, umalis na rin at nasa abroad na po ngayon. Hindi ko lang sabihin kung sino po yun. At very close naman sa akin mga kaibigan ko dyan. At dami ko rin natulungan dyan sa immigration. Mga ahente na natanggal na. Naipabalik ko pa. Ganun po yung aking mga record dyan. kabayan na magbakasyon lang sana sa Japan. Are you immigration service at the Manila airport? It's like a civil international airplane that I got problem.
You guys stop us now. You guys stop my friend with visa. We had 30 days, approvement things, visa. And one hours before in the flight, they caught my, the cousin, Wife. relative, 1 interview, 1 hour interview. Hey, you have a regulation like, hey, already checked in baggage, Baggage already checked in, everything's done. But you guys stop us for the 1 hour. They missed the flight. And they charge us, yeah? You are scamming the service, I'm gonna sue you by the lawyer. When you charge us like that. You doing this every other people? We invited, we charge everything, we get the visa, everything certificated, Stamp. What the fuck you service? I'm gonna sue you now by Japanese law, international law. Is that okay? Who talking to you? Your lawyer, huh? Website, immigration things, rules. Because they already checked in. They're gonna looking for the people who boarding. You have to check because already baggage in, huh? And you didn't just say, okay, prove. What the fuck? So anyway, stop natin doon. Nakakalulus naman. Kung kayo naman po sa lugar nila, nakakasar, bilo mo, ang nangyari dyan, dahil naiwan ng eroplano, bibili pa uli ng ticket. Nirebook, pero siningil sila ng airline ng 14,000 pesos na penalty. Yan po ang nangyari. So, ibig sabihin, dapat matanggalin ba? Isuspendihin lang yung nagkamali na tao ng immigration. Pangit naman, wala na silang hanap buhay, matatanggalan mo sila kaldero kung sila ay tatanggalan ng trabaho. Sa aking rekomendasyon lang ay suspendihin lang at ipamulta. Mas maganda, multa na lang. Pamultahin na lang sila at kukunin ang multa sa kanilang sweldo. Ganun na lang po, maging makatao naman tayo kasi naranasan ko rin naman. Ako nung nadisbar ako, ay wala na akong hanap buhay, hindi na ako makapunta sa korte. So, wala na rin akong, kumbaga, umaasa na lang ako sa mga trabaho na mga dapat paralegal works na lang ako. Iba talaga yung pwede pa ako makasingil. Hindi na ako pwede makasingil. So, yan po, naranasan ko kaya lahat po ng trabaho na kung may nagkakamali, huwag naman po tanggal agad sa trabaho ang parusa. Pinakamatindi po yun. Tinatanggalan mo siya ng pagkain. At kung wala na siya maipakain sa kanyang pamilya, that's disaster. Yan lang po masabi ko. At sa immigration, hindi ko alam kung sinong hepe ng immigration ngayon. Please look at this matter with discernment and with seriousness. At tutukan nyo, kausapin nyo lahat ng mga tao ninyo. I hope so, mababa ang moral standards ng mga tao sa immigration kasi po kilala talaga ang immigration sa one of the most corrupt agencies or offices sa Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat po at have a beautiful Sunday. So sabi ni Mr. Romualdez Tambi, hinahamon ka daw ni Kainaro nagdebate about sa sige. At please tell Sir Kainaro that call at live stream namin yung debate namin. Maganda yan. Para naman at ang pakay lang naman namin dito, kung anong punto niya, ipakita ko yung punto ko at suma total para magkakaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa mga Pilipino patungkol po sa ICC, lalo na sa mga kaso, lalo na sa pag-warrant of arrest. Lahat-lahat po yun. I welcome. Thank you po. So, Kainaro, welcome po. I love you. Filipino. Magandang hapon po sa lahat.